mga kaso. Ang tatalakayin po natin ngayon ay pagsulat ng Pangulong Tudling o editorial. Mayroon po siyang A, B, C. Ang A, katuturan ng Pangulong Tudling o editorial. Una, isang mapanuring pagpapakahulugan ng kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari upang mabigyan ng kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa pamamulasa. Ang editorial ay hindi lamang simpleng pagbabalita. Ito ay nagtatangkang suriin ng isang issue at ipaliwanag kung bakit ito mahalaga sa mga mambabasa. Ayun nito magbigay ng dagdag na kaalaman kung bisi ng mga mambabasa sa isang partikular na pananaw o kaya magbigay ng aliw sa pamamagitan ng pagtatalakay sa isang paksa sa isang nakakaalam na paraan. Ang editorial hindi basta-basta simpleng pagbabalita. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga sa mga mambabasa, nagkukampo para alawin ang mga mambabasa. Ikalawa naman, isang pinag-aaralang kuro-kuro batay sa isang tunay na pangyayari. Ngayon naman, ipinaparang ito ang opinyon o pananaw ng ipinapahayag ng editorial ay hindi basta-basta lamang ito ang bunga ng masusing pag-aaral, pagsusuri at pagtimbang ng iba't ibang impormasyon. Ang perspektiba tungkol sa isang issue hindi basta hinala o personal na bias, kundi isang opinyon na may matibay na basihan. Pinaibalik dito, ang editorial ay tumatalakay sa isang totoong kaganapan o issue na nangyayari sa lipunan. Ito ay maging isang nagbabago balita sa isang problema sa komunidad, isang pagbabago batas na hindi man sa ikaduwa. Tatalakay sinitidinga dapat tutuuan ko nato na issue kaya nato susugat. Katulad naman, isang komentaryong magpapayo, nagtuturo, pumupuri o tumataligsa tungkol sa kahalagahan ng isang pangyayari. So naman, ang editorial ay nagbibigay ng opinion o komento tungkol sa isang issue. Ari ito magbigay ng payo kung anong dapat gawin, magturo, paliwanag ng isang komplikadong issue, pumuri, magbigay ng pagkilala sa isang positibong pangyayari o tumaligsa, magbigay ng kritisismo sa isang negatibong pangyayari. Naman, nagpapayo, nagtuturo, pumuri, pumataligsa tungkol sa kalagayan ng isang pangyayari. Naman, nagpapayo na siya, nagkukampa para mas mabaysigan at pagkakasaling editorial. Pang-apat naman ay magamat ang Pangulong Tudling ay sinulat ng isang kasapi lamang, ito ay naninindigan ng buong mapatnugan at mapahayagan. Naman, ang editorial hindi lamang opinion ng isang individual, ito ay sumasailalim sa posisyon, panindigan ng buong pahayagan o publiko. Paglathang isang editorial, ito ay pinag-usapan, sinusuri ng buong editorial board upang matiyak ang isang naayon ng mga prinsipyo at talumpay. Sa kabuuan, ang katulang opinion dapat siya opinion tapos dapat nagkukansa sa mga tao. Yun naman ang mga salitang editorial ay ang sa kabuuan, salitang editorial mahalagang bahagi ng isang pahayagan na nagbibigay ng mapanuring pananaw, opinion at panindigan tungkol sa mga napapayong issue. Ayun itong magbigay ng kaalaman, makapagpaniwala at mag-udyok ng pagkilos sa mga mambabasa. Mula siyang kabuuan, dapat magbibigay ka opinion, naninindigan tungkol sa mga pamapanahong issue at magbibigay ng kaalaman, makapagpaniwala sa mga tao. Naman ang mga katangian ng Pangulong Tudling ay siyang 6 na katangian ng Pangulong Tudling. Una,
may makapangyarihan hikayat. Yun naman, may kapangyarihan sa humikayat sa mga tao para mas kuwan sila sumaayon sa imong mga pananaw. Ton. Dalawa naman, kawaliwing maliwanag ang paglalahad. Yun naman, upang makuha ang atensyon sa mga tao o magbabasa, dapat nakasul sa kawili-wili. Dapat ito'y gumagamit sa salitang madaling, tapos dapat gumagamit ka sa madaling salitang maintindihan. Gumagamit ang salitang madaling maintindihan para mas makuha sa ato ang mga magbabasa. Ito. Basta maglahat dapat sila malinaw at organisado para upang masundan sa mga mamabasa nato argumento. Number 3 naman, makatarungan pangatwiran at magpapasya. Yun naman editorial ay dapat maging patas sa paglalahad ng mga impormasyon at argumento. Dapat itong isaalang-alang ang iba't ibang panig ng issue. Dapat patas, bisan kuwando ba, dapat patas kit. Tapos magbigay ng pagkakataon ng mga magkasalungat na opinion marinig. Ang pagpapasya o kwestiyon nito ay dapat nakabate sa mga ebidensya at hindi ka na pangatwiran. Itong siyaan ikatatlo. Kaapat, may kaiklian at hindi masalita. Yun naman, dapat maikli, dapat direkta. Kung ano yung hindi kukuan, dapat direkta. Kung ano yung pupunto, yung direkta dapat. Tapos, hindi kailangan paulit-ulit detalye. Ito, para mas mabilis ang pagkuhan. Para kung ano yung susugad yun, diri nga, pasikot-sikot pa dapat direkta. Ikaliman, isang paksa lamang tinatalakay. Ang editorial dapat inakatuon lamang sa partikular na issue. Ito ay upang maiwasan ang pagkalito naman para mas di maiwasan ng basang pagkalito dapat particular lang ang issue. Ito sa pagka-particular na issue, pagmatiyak ang argumento natin nakapokus o malinaw. Dapat nakapokus at malinaw. Kahit naman, hindi nagmumura na nangangaral o nagsisermon. Ang editorial dapat maging professional kit at respetado sa tono, sa ato pananalita. Dapat hindi maiwasan ang paggamit ng mga salitang hindi naaangkop, magbibigay ng moral na manindigan o pagpapahayag sa sariling paninaw bilang sa kagang. Dapat ang natutunan sa pagkuhan sinilis ay kanin. Dapat respetado tulo, dapat makuha na tayo. May iwasan natin ng pagkarasidang na angkop. Dili dapat iangkop sa mga mabasa. Para sa madaling salitahan, isang mahusay na editorial ay may kapangyarihan kahit ng kawili-wilan, maliwanag na paglalaan. Natarungan makatwiran na ikli, direktag punto, nakatun sa isang paksa lamang at professional at respeto sa tono. Ito siya ang kabuuan sa katangian. Ano naman sa C, layunin ng Pangulong Tudlin ay siya tulo. Una, upang magpabatid, pagpakahulugan ang una. Ang pangunahing layunin ng editorial ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa isang mapapanahong issue. Hindi lamang ito basta nagbabalita, kundi nagtatangkang paliwanag ang kahalagaan ng implikasyon ng issue sa mga mambabasa. Hindi dapat mamunang layunin ito ng magbigay ng impormasyon. Bukod pa rito, magbigay rin ito ng kritikal na pagsusuri o tungkol sa issue naglalahad ng positibo at negatibong aspeto. Dapat ang pangunahing dito ay magbigay ng impormasyon tungkol sa panahon. Ang talakayan naman natin ay layunin ng Pangulong Tudlin. Isyong tatlo. Una, upang magpabatid ng pagkahulugan at pumuna. Ito ay ang pangunahing layunin ng editorial ay magbigay ng impormasyon tungkol sa isang napapanahong issue, tungkol sa isang napapanahong issue. Hindi lamang ito basta nagbabalita, kundi nagtatangkang ipaliwanag
ang kahalagahan ng implikasyon ng issue sa mambabasa. Bukod pa rito, nabibigay rin ito ng kritikal na pagsusuri o puna tungkol sa issue, naglalahat ng positibo at negatibong aspeto. Ito naman ay mga pangunan upang magpabatid ng magkahulugan. Halimbawa sa ito, kung may bagong batas, ipinasa ang komisyon ng editorial ay maaaring magpabatid tungkol sa mga provisyon ng mga batas, etc. Para naman, upang magbigay puri, magpaunawa, manlibang, magturo, manuliksa. Ang tutorial ay may iba't ibang layunin depende sa issue at pananaw ng mga pahayagan. Marito magbigay puri sa isang tao, may nagtanging nagawa, magpaunawa at isang komplikadong issue, manlibang sa pagitan ng pagtalakay sa isang paksa sa isang nakakaaliw na paraan, magturo ng mga mag-aaral, kaalaman, manuliksa sa isang maling gawain at sistema. Yun naman ay nagpuri, magpaunawa, manlibang, at magturo ng mga lusa para mas makomplikado mga issue. Naman. Upang magpakahalaga sa isang tanging araw, tao, lunan. Ito ay maaaring gamitin upang bigyan halaga ng isang espesyal na okasyon, isang tao na may malaking kontribusyon sa lipunan o isang lugar na may makasaysayan o kultura na kahalagahan. Ito ay isang paraan upang maipaalala sa mababasa ang kahalagahan ng mga ito upang mabigay inspirasyon sa kanila. Yun naman, yung nagkukuha para mas makuha ng mga araw, tao, lunan. Yun naman, mas makuha, mabigay inspirasyon sa mga tao ang kanilang mga sakripisyo, special okasyon. Sa madaling salita, ang editorial ay may layuning magpabatid, magpakaulugan, magbigay puri, magpaunawa, manlibang, magturo, manuliksa, at magpahalaga sa isang tanging araw, tao o lunan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng isang pahayagan na nagbibigay ng boses sa mga issue at nagtatangkang probinsyahan ang mga opinion ng mga publiko. Sa pagsisimula ng aking talakayan, nais kong ihandog sa inyo ang ilang bahagi ng pagsulat ng tanging latalain. Katuturan ng tanging latalain. Ano nga ba ang katuturan ng tanging latalain? Isang sanaysay batay sa tunay na pangyayari na nagtataglay ng mga pagpapaliwanag, sanlingan at impresyon ng sumulat. Hindi ito katakata lamang bilang isang karaniwang sanaysay. Nagtataglay ito ng maramdamin, personal o mapagpatawang pangyayari. Ang pangunahing layunin ng tanging latalain ay upang manglibang kahit na ito'y maaaring magpabatid o makipagtalo. Halimbawa, ang tanging latalain ay nakatuon sa mas malalim na paglalahad ng isang tao, pangyayari, karanasan, lugar o isyu. Hindi ito basta naguulat lamang ng impormasyon. Layunin nitong magbigay kahulugan, maglahad ng damdamin at magpakita ng mas personal, mas makatao at mas malalim na pagtingin sa paksa. Ngayon, dumako naman tayo sa mga anyo ng piling latalain. Una, maaaring isulat ito sa anumang porma, anyo o estilo. Halimbawa, isang latalain tungkol sa isang batang manggagawa ang isinulat sa anyong sanaysay na may halong paglalarawan. Gumagamit ang manunulat ng masining na wika upang ipakita ang mga pang-araw-araw na karanasan ng bata. Pangalawa, maaaring isulat sa ayos ang baliktad na piramid tulad ng isang balita o sa ayos pasalaysay. Halimbawa sa pag-usbong ng urban gardening, sinimula ng manunulat sa pinakamahalagang impormasyon ang pagtaas ng bilang ng mga nagsasagawa nito na parang balita. Ngunit sa sumusunod na talata ay gumagamit siya ng pasalaysay na estilo, inilalarawan ang kwento ng isang lula na nagsimulang magtanim sa maliit na espasyo ng kanyang tahanan. Pangatlo, walang tiyak na haba, maaaring maikli o mahaba. Halimbawa, ang isang estudyanteng tap na chair ay umabot lamang ng 3 talata ngunit may malalim na latalaing tumatalakay sa mental health ng kabataan na umaabot naman ng 2 pahina. Pang-apat, batay sa katotohanan na maaaring may kaugnay sa balita. Halimbawa, matapos iulat sa balita ang pagbaha sa Mindanao, sinundan ito ng
tanging latalain na naglalahad ng personal na karanasan ng isang guro na naligtas ang kanyang mga estudyante sa kasagsagan ng baha. Panglima, maaaring sulatin sa anumang anyo o estilo basta naaangkop. Halimbawa sa street foods, ang isinulat na parang travel diary upang maging mas kaaya at madaling basahin. Pang-anim, ginagamitan ng makabagong patnubay. Halimbawa sa gitna ng traffic at ingay ng lungsod, may isang lugar na tila humihinto ang oras, isang maliit na silid, aklat ang pinapangarap ng isang batang palabasa. Pang-pito, nasusulat sa himig ng payak na pakikipagkaibigan. Halimbawa, kung makikilala mo si Mang Rodil, aakalain mong ordinaryong janitor lang siya. Pero habang mas nakikilala mo siya, aakalain mong may tinatagong palang talento si Mang Rodil. Pangwalo, maaring sulatin sa una, ikalawa o ikatlong panauhan. Halimbawa sa una, habang kausap ko siya, ramdam ko ang bigat ng pinasan niyang responsibilidad. Ikalawa, ikaw mismo ang nakakaramdam ng pag-asa kapag nasilayan mo ang kanyang ngiti. Sa ikatlo naman, si Lisa ay hindi lamang mag-aaral, isa rin siyang tagapag-alaga ng kanyang kapatid. Pangsyam, pinakamalayang pagsulat sa lahat ng uri ng pampamahayagang akda. Malaya ang manunulat na gumamit ng anekdota, paglalarawan, dialogo o maging tula, basta't nakakatulong sa paglalahad ng kwento. Pangsampu, maaring gumamit ng pang-uri, tayutay o idioma. Halimbawa, ang kanyang tinig ay tila musika ng pusong pagod. Mas mataas ang pangarap niyang abot langit. Mga ganun. Pang-11, nagsasaad ng ulat batay sa pananaliksik, pag-aaral o pakikipanayam. Bago maisulat ang latalain tungkol sa buhay ng manggagawa, nakikipanayam muna ang manunulat sa 3 empleyado upang makakuha ng tunay na datos. Dumako naman tayo sa mga layunin ng tanging latalain. Una, mapagbatid. Halimbawa, tungkol sa epekto ng climate change sa mga magsasaka kung saan ipinapaliwanag ang mga pagbabago sa panahon, pagkalugi sa ani, at mga hakbang na pang-agham upang makaangkop. Layunin ng dagdag kaalaman sa mambabasa. Pangalawa, magturo. Halimbawa, tungkol sa kung papaano makaiwas sa online scam. May kasama itong tips, pag-aaral at payo mula sa mga eksperto upang maturuan ang mambabasa ng tamang pag-iingat. Pangatlo, magpayo. Halimbawa, tungkol sa mental health ng kabataan kung saan nagbibigay ang manunulat ng mga practical na payo, parang time management. Pang-apat, manlibang. Halimbawa, tungkol sa nakatutuwang karanasan ng isang delivery rider sa kanyang mga kakaibang kliyente. Layunin nitong aliwin at pasiyahin ang mambabasa habang naglalahad ng tunay na pangyayari. Dumako naman tayo sa kaibahan ng tanging latalain sa ibang artikulo. Una, nagsasaad ang katotohanang batay sa isang ulat, samantalang ang maikling kwento kung bagat hango sa mga katotohanang pangyayari ay maaaring ring bungang isip lamang ng may akda. Halimbawa, ang tanging latalain tungkol sa isang sundalong bayani ay batay sa panayam at ulat ng militar, hindi tulad ng maikling kwento na maaaring bunga lang ng imahinasyon. Pangalawa, naglalaman ng mga kuro-kuro o pagpapakahulugan ng may akda tungkol sa isang balitang nailathala, ngunit binibigyang diin ay ang mga nalikom na tala at ulat, kaya't naiiba ang nguling tudling. Halimbawa, kapag sumulat ang manunulat tungkol sa baha sa Cavite, maaari niyang ipaliwanag kung paano naapektuhan ang mga residente doon. Nagbibigay siya ng interpretasyon, ngunit nakabatay pa rin ang artikulo sa ulat at datos, kaya't hindi ito lubusang opinion piece tulad ng editorial. Pangatlo, nagtataglay ng kuro-kuro ng may akda sa anyo ng pagpapaliwanag, pagpapakahulugan, puna, kaya't naiiba sa balita na ang nag-uulat lamang kung ano ang nangyayari. Halimbawa, sa balita, nasunog ang 20 kabahayan sa Tondo. Sa tanging latalain, inilalarawan ang buhay ng isang inang nawalan ng tahanan, ang kanyang naramdaman at ang epekto nito sa kanyang pamumuhay. Pang-apat, tulad ito ng isang sanaysay o salaysay ng pampanitikan, subalit nagtataglay ng higit pang katangian tulad ng malalim na kahulugan at malawak na paksa.
Halimbawa, ang sanaysay ay maaaring maglahad ng isang karanasan, ngunit ang tanging latalain ay nagtataglay ng mas malawak na datos, pananaliksik, at mas malalim na mensahe tungkol sa lipunan o tao. Panglima, nasa pagitan ng balita at pangulong tudling. Halimbawa, mas makatotohanan ito kaysa sa sanaysay dahil galing sa ulat, may damdamin at mapapaliwanag kaysa balita. Ngunit hindi gaanong opinyonado gaya ng Pangulong Tudling. Ako naman tayo sa mga uri ng tanging latalain. Una, latalaing nagpapabatid. Ito ay nagpapalawak ng isang balitang may elementong di pangkaraniwan o kapanapanabik. Halimbawa, matapos iulat sa balita ang paglitaw ng napakalaking sinkhole sa isang barangay, sinundan ito ng latalaing na naglalahad kung paano ito nabuo. Ano ang paliwanag ng mga geologist at paano naapektuhan ang mga residente. Pangalawa, latalaing pabalita. Ito'y batay din sa isang balitang nakapupukaw ng damdamin, ngunit tumutuon ito sa human interest sides o personal na kwento sa loob ng balita. Halimbawa, sa halip na ulitin lamang ang balita na iligtas ang bata mula sa baha, ang news feature ay magpapakita ng salaysay ng batang naligtas, ang takot na kanyang naramdaman at ang kabayanihan na nang nagligtas sa kanya. Pangatlo, pangkatauhang latalaing dagli. Halimbawa, si Ma'am Liza ang guro na hindi napapagod. Si Ma'am Liza ay kilala sa buong paaralan bilang gurong laging nakangiti. Kahit pa napakarami niyang hinaharap na gawain, lumaki siya sa isang maliit na baryo sa Quezon at bata pa lamang ay pangarap na niyang maging guro. Dahil sa kanyang disiplina at pagmamahal sa mga estudyante, ilang ulit na siyang kinilala bilang most outstanding teacher. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa parangal kundi sa mga batang natutulungan niyang mangarap. Pang-apat, latalaing pangkasaysayan. Halimbawa, Fort Santiago, saksi sa dugo at kagitingan. Sa loob ng makapal na pader ng Fort Santiago, nakaukit ang mahalagang kasaysayan ng Maynila mula sa panahon ng pananakop ng mga Kastila hanggang sa digmaang pandaigdig. Nakasaksi ito sa libu-libong buhay na at pangyayari. Dito rin ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. Hanggang ngayon, dinarayo pa rin ang Fort Santiago ng mga turista upang suriin ang nakaraan at alalahanin ang hirap na pinagdaanan ng ating mga bayani. Panglima, latalaing pansariling karanasan. Halimbawa, ang araw na natuto akong magtiwala sa sarili. Hindi ko makakalimutan ang unang araw na sumali ako sa patimpalak sa pagsasalita. Nangangatog ang aking tuhod at halos hindi lumabas ang aking busis. Ngunit sa pagtitig ko sa mga kaklase kong nakangiti, unti-unti kong nalampasan ang aking takot. Hindi man ako nanalo, iyon ang araw na natutunan kong kaya kong gawin ang mga bagay na akala ko'y imposibleng mangyari. Pang-anim, latalaing pakikipanayam. Halimbawa, sa likod ng kamera, isang panayam kay Derek Romil. Sa aming panayam kay Derek Romil, ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa paggawa ng pelikula. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang kwento. Kung paano ito nakakaantig ng damdamin, inilahad din niya ang mga hamon ng pagiging direktor at kung paano niya nalampasan ang pressure ng industriya. Kapag mahal mo, hindi ka mapapagod. Pang-pito, latalaing panlibang. Halimbawa, bakit patok ang K-drama sa kabataan? Mula sa nakakaaliw na rom-com hanggang sa nakakakilig na fantasy series, patuloy na umaakit ng manonood ang K-drama. Bukod sa magagandang artista at di kalibreng production, tinatamaan ang kabataan sa mga timang pag-asa, pag-ibig at pagkakaibigan. Sa tuwing natatapos ang isang episode, ngayon dumako naman tayo sa mga karaniwang paksa sa pagsulat ng latalain. Una, karanasan o pakikipagsapalaran. Halimbawa nito, paano ako mabubuhay sa isang linggo kung wala ang cellphone? Diba? Pangalawa, paglalarawan ng tao, lunan o pangyayari. Halimbawa, sa loob ng pinakamatandang simbahan sa Bicol. Pangatlo, kasaysayan ng isang pangyayari. Halimbawa, noong EDSA People Power, noong Pebrero 22 to 25, 1986, nagtipon ng libo-libong mamamayang Pilipino sa EDSA upang ipanawagan ang mga
mapayapang pagbabago. Nagsimula ang pag-aaklas ng humingi ng suporta sina dating Defense Minister Juan Fonse Enrile at Jean Fidel Ramos sa publiko matapos kumalas sa diktatorya. Sa tulong ng media at simbahang katoliko, dumagsa sa ang milyong-milyong Pilipino dala ang rosaryo, pagkain at iisang layunin, ang manumbalik ang demokrasya. Sa pangyayaring ito, napatalsik si Ferdinand Marcos at naupo naman si Corazon Aquino bilang bagong Pangulo. Pang-apat, pangkatauhang dagli. Halimbawa, si Lola Nina ang tagapag-ingat ng lumang variasyon. Si Lola Nina, 82 taong gulang, ay kilala sa buong barangay hindi lamang sa kanyang makukulay na kwento kundi sa husay niya sa paghahabi. Dahil sa kanyang tiyaga, nabuhay muli ang tradisyon na paghahabi ng banig sa kanilang bayan. Tahimik siyang tao ngunit ang kanyang mga mata ay laging may ningning sa tuwing hinihiling siyang magkwento ng kanyang kabataan. Sa bawat banig na tinatapos niya parang may kasamang aral ang bawat hibla, pagmamahal sa kultura at pagpapahalaga sa sipag. Panglima, salaysayin. Halimbawa, bakit tinawag na San Miguel ang lugar na ito? Ayon sa matatanda, minsan lumilipas ang isang malakas na bagyo sa bayan ng San Miguel. Halos lahat ng puno ng niyog ay nagbabagsakan. Sa lakas ng hangin nagmistulang natapyas ang mga punong nakahilirang parang sundalo. Simula noon tinawag na San Miguel ang lugar mula sa salitang San Mig na ang ibig sabihin ay naputol o napitas. Hanggang ngayon dinarayo ang San Miguel hindi lang para alalahanin ang kwento kundi para masiglang palengke tuwing Miyerkules. Pang-anim, pangkaunlarang latalain. Halimbawa, ang pag-angat ng barangay Mabuhay ay sa pamamagitan ng urban gardening. 3 taon na ang nakalipas ng simula ng Barangay Mabuhay ang proyektong urban gardening upang tugunan ang kakulangan sa gulay at mataas na presyo ng pagkain. Sa tulong ng mga kabataan, guro at mga nanay, unti-unting napuno ng taniman ng ang bakanting lote, gusaling walang gamit at mismong bakuran ng mga residente. Dahil dito bumaba ang gastusin sa pagkain, tumaas ang kita ng ilang pamilya at naging mas malinis at mas maaliwalas ang komunidad. Naging halimbawa sila ng isang proyektong pangkaunlaran na nakatuon sa kabuhayan, kalikasan at kalusugan. Pang-7, latalaing ano o paano gagawin. How to do or what to do the article. Halimbawa, paano gumawa ng epektibong PowerPoint presentation. Una, piliin ang malinaw na layunin. Ano ang nais mong ipaliwanag o ipakita. Pangalawa, gumamit ng simple at malinis na disenyo. Iwasan ang sobrang kulay at direksyon. Pangatlo, limitahan ang teksto sa bawat slide sa bullet points kaysa mahabang talata. Pang-apat, maglagay ng larawan at graph. Mas madaling maunawaan ang impormasyon kung may visual. Magsanay bago magpresenta. Basahin ng malakas at i-timing ang bawat slide. Mawala si Sarah Lorenzo, dumako naman tayo sa pagsusulat na pakikipanayam o interview. So, katuturan ng pakikipanayam. Ang pakikipanayam o interview ay isang paraan ng pagtatanong upang makuha ng impormasyon, opinyon, karanasan o kaalaman mula sa isang tao na may kamahalagang datos tungkol sa isang paksa. Ang pakikipanayam ay pag-uusap kung saan ang isang tao ay nagtatanong at ang kausap niya ay sumasagot upang magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang paksa. Ito ay parang nagkukulikta ng impormasyon mula sa mismong taong. Narito ang mga uri ng pakikipanayam. So number 1, sinasagawa ang ganitong uri ng panayam upang malaganap ang impormasyon mula sa isang taong may kaalaman, karanasan o direktang kinalaman sa isang issue, pangyayari o bagong ideya. So halimbawa, layunin nito ay magbigay linaw, magpaliwanag o maghahatid ng
mahalagang datos sa mga tagapakinig at mambabasa. Number 2, ginagawa ang panayam na ito upang makuha ang pananaw, reaksyon o komentaryo mula sa taong kilala, eksperto o may autoridad sa isang particular na issue. So halimbawa, hindi ito nakatuon sa datos, kundi personal o pananaw o interpretasyon ng interview. Ito ay pakikipanayam sa isang sikat o kilalang tao, maaaring artista, atleta, politiko at sinumang may natatangi at makulay na karanasan. Layunin nito ang kilalanin ang katauhan ng ini-interview, ang kanyang buhay, pangarap, karanasan, hirap na pinagdaanan at mga tagumpay. Kung hindi lamang ito tungkol sa balita, kundi tungkol sa personalidad, kwento ng tao upang maging kawiwili ang mga mambabasa. Number 4, ang pangkatang pakikipanayam ay ginagawa kung may maraming kapanayam na sasagot sa tanong ng mga reporter. Maaaring sabay-sabay o salita ng pagsagot. So sa letter A, sa oring ito ay isa lamang ang tanong at iba't ibang tao ang tinatawag ng ramdom o pasalumang upang sumagot. So layunin nito ang pagtipon-tipon ng iba't ibang opinion tungkol sa isyong ito. So halimbawa, nagtanong ang reporter, ano ang masasabi niyo tungkol sa pagtaas ng pamasahe? Nasagot ng iba't ibang tao gaya ng estudyante, manggagawa, guro. Iba-iba ang pananaw, kaya nagkakaroon ng malawak na pag-unawa sa isyu mula sa ibang sektor. Isang tanong, maraming tao ang sumasagot. So letter B is symposium. Dito ang mga reporter ay nagtatanong ng kaugnayan na tanong sa iba't ibang eksperto na may kaugnayan sa taong napiling paksa. Ang bawat tanong ay konektado sa paksa at ang bawat sagot ay may teknikal na profesional na napaliwanag. Nagkakaugnay na tanong at mga eksperto ang sumasagot ayon sa kanilang espesyalisasyon. First is pandiaryo. Ang pandiaryo, pakikipanayam, ay isang uri ng interview kung saan maraming reporters mula sa iba't ibang pahayagan, TV at radyo, ang sabay-sabay na nagtatanong sa isang kilalang personalidad. Madalas itong ginagawa kapag ini-interview ay pangulo ng bansa, opisyal ng gobyerno. At layunin nito ang malaganap ng mabilis at direktang impormasyon tungkol sa isang isyung mahalaga sa publiko. Dahil maraming reporters at malawak ang nasasaklaw ng tanong at mga sagot ay nagiging balita sa iba't ibang media outlet. Dumako naman tayo sa pakikipagayos para sa pakikipanayan. Bago magsagawa ng pakikipanayan, mahalaga makipag-ugnayan muna upang humingi ng pahintulot. Maaari itong gawin ng maginhawang paraan, telepono, personal na pagpunta o sulat upang mapaliwanag ang layunin ng interview at humingi ng schedule. So sa number 2, ang taong interviewin ang dapat masunod sa oras at lugar dahil siya ang nagbibigay ng panahon. Dapat respetuhin ng tagapanayam ang schedule at kaginhawahan ng kapapanayaman. Number 3, dapat mapakita ng profesionalismo, maingat na pananalita at pagiging tapat upang mapaniwala at mapagaan ang loob ng taong interviewin. Mahalaga ang magtiwala upang maging bukas at tapat ang sagot ng pakikipanayamin. So number 4, dapat laging gumagamit ng magalang na pananalita, paggalang at tamang asal. Ito ay nagbibigay ng magandang impormasyon at nagdudulot ng maayos na daloy ng pag-uusap. Number 5, bago magsimula ang interview, mainam na ipaalam muna ang pangunahing paksa o tema upang magkaroon ng ideya o kapapanayamin. Makakatulong ito para makapaghanda siya ng mga posibleng tanong. So dumako naman tayo sa paghahanda para sa pakikipanayan. So sa number 1, bago simulan ng interview, dapat malinaw na tagapanayam kung ano ang layunin ng gawain.
dapat ding pumili ng paksa na interesante at may kabuluhan upang maging pakipakinabang ang isusulat. Mas mabuti kung tiyak na paksa at hindi masyadong malawak para maging mabilis at malinaw ang pagsulat. Sa number 2, mahalagang kilalanin muna ang taong interviewin. Nakakatulong kung may background research tungkol sa kanyang trabaho, kontribusyon, personalidad at pananaw. Makakatulong ito upang makabuo ng makabuluhang tanong at maging mas mahusay ang daloy ng usapan. So, number 3. So, dapat siguraduhin ng tagapanayam na alam niya ang buong paksa, ang mga isyu, mahalagang detalye at mga termino maaaring lumabas. Kung hindi siya handa, maaari siyang mahirapan sa pag-follow up question at baka hindi maging malinaw ang resulta ng interview. Number 4. Ang tanong ay dapat maging hindi masyadong pangkaraniwan, hindi yes or no lang ang sagot. Nabibigay daan sa matalinong paliwanag, nagpapalabas ng malalim na pananaw, nagpapahaba ng sagot upang mas maraming impormasyon ang makuha. Mas maganda kung ang tanong ay bukas o open-ended upang mas makapagbahagi ang kapapanayamin sa kanilang opinyon, karanasan at pananaw.